Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever be, worthy of every breath we could ever breathe, and live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Jesus, of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder
above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. The angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy Hallelujah. What an honor and privilege, Lord, to be raise our hands, raise our voices, clap our hands. The Holy God who came to save us and make us holy. Father God, we don't deserve anything from you, Lord. But because your grace, because of Jesus, the expression of your grace qualified us
are here today because we come to seek your face. We come, Lord, to approach you, to dwell in your dwelling place, Lord. Because you said, how lovely is your dwelling place, O Lord God Almighty. And this is the place that you have set before us today. This is the distinct place for us to be together, to experience you and to encounter you as we come together as a family. Thank you even for the songs, those who are use the instruments, the people who play these instruments, the songs, the lyrics. You are the author of all of this. And so, Father God, we are so grateful that your presence in our midst, and we have always the confidence of approach your presence. We thank you, Father God, that in this journey, there is a home that we are looking forward to. There is a place that we are looking for a distance until now. But we are nearing that distance. We are nearing that place. And that place is not a place, actually, it is a person. And our home is in that person who came to save us. Amen? So thank you, Lord God. We give you praise, we give you glory, we honor you. Amen. Hello po. Good morning po sa atin. Magandang araw po sa atin lahat. At afternoon na po. At salamat sa Panginoon. At muli tayong niyang dinako sa lugar na ito upang magkasama-sama sa pag-aaral ng magandang balita na mula sa Kanya sa kaligtasan ng bawat isa. Siya po yung nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Diyos natin na matulog sa gabi, pero sa umaga hindi natin alam. Siya na ang nakakaalam kung tayo magigising pa. But salamat sa Panginoon sapagkat nagkasama-sama tayo rito upang bigyan natin siya ng karangalan, kadakilaan sa natir natin buhay. Isa po kasing karangalan sa atin na makasama sa ganitong gawain. At hindi tayo nilagay ng Panginoon doon sa mabibigyan siya natin ng kalungkutan. Ang nais niya, kaya niya tayo tinawag at pinili upang maranasan natin yung kagalakan mula kay Kristo. Ang bawat isa po sa atin ay nakaka-receive ng invitation. Lalo na nung mga bago tayo, hindi pa tayo Kristiyano, naka-receive tayo ng invitation kung sino po yung nag-imbita sa atin sa gawain ito. Isang pagpapala po sa atin yun. Huwag po natin siyang kakalimutan kasi siya yung ginamit ng Panginoon upang maging daan at mapunta tayo roon sa daan, na totoong daan sa ating Panginoong Hesus. At sa umaga pong ito, nais ko pong ang ibahagi sa inyo ang pamagat na the invitation. Kaya nga po, di po ba lahat tayo ay nakatatanggap ng invitation letter sa kasalan, sa binyagan, di po ba, sa birthday celebration. Isa po na napakahalaga sa isang tao na makatanggap ng invitation, lalo na yung makatanggap ka ng invitation sa gawain ng Panginoon kasi ibig sabihin, isang napakahalagang tao doon sa nag-iimbita. Sa pag-iimbita, halimbawa sa kasalan, maraming tayong taong makakita ron. Nandun si Marites, nandun si Marisol, nandun si Sharon. Halimbawa sa kasalan, di po ba? Lahat ng tao makakita natin doon pag tayo naimbita. Kaya ang ating pong pag-aaralan, ay ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa kasalan sa Cana, Galilea. Napakaganda pong ito kahit na iba sa atin ay single pa, pero napakagandang aral na ating matunan sa mensaheng ito. At muli, inyayahan ko po kayong tumayo. Tayo pong lahat ay babasa ng magandang balita bilang paggalang sa ating Panginoon sa binigay niya sa ating mensahe.
Ipa-ready na po ang lahat. Ano po? Tayo po ay babasa doon sa John chapter 2, verse 1 to 12 po yan. 11 lang po ang nailagay ko. Sige po. 1, 2, 3, basa. Sabi sa kanila ni Jesus, puno ng tubig ang mga kapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Nabi sa kanila, mga kayo at hindi niya lamang kasasalugali, suwali na nalaman ng maniliw na kung anong tubig. Tinawag lang ito ng magandang ang pagkakasal. At sinabi sa kanya, bawat tao ay nagmamahal ng taas ng lalim. Katapos sa kanya, mapapagawin na lahat kapag ang mga panahon nila na kanya. Subalit kamay ngayon ay pinagin mo ang mabuting anak. Ginawa ito ni Jesus mula sa mga sa kanang Galilea at pinagayat ang kanyang nagpapagawin pagkatapos ito ay pumasa sa kailangan ng mga kasama ng kanyang kapatid at sila ay tumigil doon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hingin natin ang presensya ng Diyos sa ating pag-aaral ng magandang balita na mabuksan ang ating puso, yung ating spiritual life, spiritual ears, spiritual heart. Oh, hallelujah! Ama namin Diyos na makapangyarihan, na siya nagbangon sa amin sa pansamantala naming higaan. Salamat, Ama, sa panibagong buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin, na kung saan ikaw lamang ang nakakaalam, amin Diyos yung magaganap sa amin sa araw ng bukas. Kaya naman, amin Diyos, sa oras na ito, lubos kami, O Diyos, na nagagalak. O Diyos, binigay mo sa amin pagkakataon, Panginoon. O Diyos, na muli namin maranasan ang iyong kapangyarihan na panibagong buhay. Sa tuwing sasapit ang umaga, dakilan Diyos, ay dinideclare namin na yun ang aming panibagong buhay. Sapagkat nga po hindi namin alam, O Diyos, yung araw at ang oras namin dito sa lupa. Kaya sa bawat segundo ng aming buhay, O Diyos, ay sa iyo namin pinagkakatiwala. Sa iyo namin, dakilang Diyos, pinamamanage ang buhay na ito. Dati kaming makasalanan, nasa kadiliman. O Diyos, maraming salamat sa aming Panginoong Hesus. At mula sa kadiliman, O Diyos, nilagay niya kami sa kaliwanagan na kung saan amin Diyos ay binago niya ang aming buhay. Hindi lamang sa katatagan, kundi sa pagbabago ng aming puso. Binigyan mo kami, amin Diyos, ng bagong espiritu, ng bagong puso, upang makasunod kami, amin Diyos, doon sa iyong layunin. O Diyos, aming buhay na magamit mo, Panginoon, sa ganitong gawain. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Amin Diyos na dinala mo, O Diyos, sa lugar na ito upang kami magkasama-samang magkakapatid kay Kristo upang ikaw aming maparangalan at madakila sa aming mga buhay. Salamat, dakilan Diyos, sa buong team ng music ministry, O Diyos, na silang ginamit mo, O Diyos, nakasama namin sila, O Diyos, sa pagpupuri, pananambahan sa iyo, dakilang Ama. Nadala nila kami, O Diyos, sa pinakamataas, O Diyos, Ama ng uri ng pagpupuri, dakilang Diyos, sa pag-aawitan, dakilang Ama, marami pong salamat. Sapagkat, O Diyos, ginamit mo rin, O Diyos, ang kanilang mga tinig, Panginoon,
dakilang Diyos, upang ang aming puso, Panginoon, o Diyos, ay mapukaw, o Diyos, at naitanim, dakilang Diyos, ang mga salita mo, o Diyos, sa aming mga puso. Panginoon, salamat sa umagang ito at ang inyong lingkod, Panginoon. Amin, Diyos, ay muling humihingi ng gabay, Panginoon. Itago niyo po ako, o Diyos, sa inyong likuran, dakilang Ama, doon sa gawing ng inyong panan, Panginoon, upang ikaw, o Diyos, at ang liwanag mo ang makita sa apat na sulok, o Diyos, Ama ng bahay, simbahang ito, Panginoon. Amin, Diyos, maraming pong salamat at sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat. Umaasa kami, o Diyos, na mararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian sa bawat isa sa amin. O Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mayroong dinadala, o Diyos, Ama, na suliranin. Hindi nga lamang po namin alam ang bawat isa sa amin, ba't kayo po, o Diyos, ang nakakaalam nito, Panginoon. Kaya umaasa kami, amin, Diyos, sa paglabas namin, dakilang Diyos, Ama, ng bahay-simbahang ito, mararanasan namin ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, ito po yung aming samot dalangin na may pasasalamat, pananampalataya sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Ano po? Pagdating ng Sunday, hindi natin nararamdaman yung pagod sapagkat alam natin yung ating pinaglilingkuran ay siya magbibigay sa atin ng kalakasan. Alam natin na ating pinaglilingkuran ay siya magbibigay sa atin ng pangangailangan. Hindi po masasayang yung ating pagpapagal kay Kristo. Mayroong nakalaan, nagantimpala ang bawat isa na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang una po nating pag-aaralan, doon sa text nating binasa, napakaganda po ng passage na ito. Tinutukoy ito yung unang himala ng ating Panginoon. Sa kasalan, doon nga po marami tayong makakita, di po ba? Pag nakarinig tayo ng kasalan, invitation, sino kaya yung naimbitahan? Si mayor kaya? Si konsyehal kaya? Si congressman kaya? Di po ba? Pagka mayor, parang nanginginig na yung laman ng mga sasalubong kay mayor. Di po ba? Pagka contractions, boy, para bang wala lang, di po ba? Ang inimbitahan ay isang karpintero. Paano kaya nila sinalubong karpinterong ito, di po ba? Isang karpintero na napakaraming kaibigan. Kumbaga, naimbitahan tayo sa isang kasalan. Ang upuan palagayan natin na pituhan kasi 12 sila. Ang ating Panginoong Hesus ang driver, yung mga alagad at saka yung kanyang ina, kasi magkakasama sila, di po ba? Dito, napakaganda kasi na makikita natin dito. Ang ating Panginoong Hesus ay, alam naman natin kung sino kanyang ama, isang karpintero, at siya rin ay isang karpintero. Inanyanyahan siya roon sa kasalan. Ang kasalan po, isang nasa sagradong ginaganap sa isang mag-asawa. Kaya napakahalaga ng kasalan. Pagka ang kasalan, sino ba yung inaasahan natin? Nagigit na doon. Diba? Pagka kinakasalang isang tao, sila yung nagsusumpahan sa kaninong pangalan? Sa ating Panginoong Hesus. Kaya sagrado ito. At ang kasalang ito sa Cana, Galilea, ay kakaiba. Kasi ang kasalan noon ng mga kulturang Hudyo, minsan umaabot ng 1 linggo, 2 linggo yung kanilang celebration sa kasalan. Di po ba? Kung sa panahon natin ngayon, kung ang pondo mo lang sa kasalan, 100,000. Baka hindi ka naabutin 2 araw sa paghantay, baka matigil ang kasal, di po ba? Pero dito, sa Cana, Galilea, kaya minsan 1 linggo, 2 linggo, nagaganap ang kasalan. Meron pa silang sayawan para inabutan ko yung nagsasayawan pa bago ikasal eh. Kaya patuloy po tayo. Nang 3 araw, sabihin, ng 3 araw, tinawag ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad. Ang kahuli-huli ang tinawag niya ay si Felipe saka si Nathaniel. At pagkalipas ng 3 araw na yon, dito na nga po siya naimbita ang ating Panginoong Hesus. Ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus at inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan.
Di ba napakahalaga, ng maimbitahan ka, ibig sabihin, pagka pinadalang ka ng invitation letter, isang napakahalagang tao doon sa may kasalan. Di po ba? At dito po, makikita natin na tinawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kasama na roon sa kasalan. At sa buhay natin, di po ba, naimbitahan tayo na isang kaibigan sa gawain. Ako po kasi nung ako'y naimbitahan sa gawain ng Panginoon, ang alam ko, ang pupuntahan ko, inuman eh. Naligo pa ako kasi alam ko, birthday yan o inuman yun. Ngayon, pagdating ko doon, sa invitation na yun, sa nag-imbita sa akin, ang nakalagay sa lamesa, Biblia. Bayata ka ako napasok ko Tingnan, doon ko na-realize, yung makabundo, ang sinasabi nila, ilabas na natin ang baso, pitchel at pulutan. Pero sa Kristiyano, ilabas na natin yung papag at ang Biblia at ang salita ng Diyos. Diba? Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Sa awitin pa lang, sabi ko nga po, iba yung awitin ng Kristiyano at iba yung awitin ng makamundo. Kaya maalaman natin, sabi ko nga sa asawa kagabi, ang isang Kristiyano, ang testimony niyan hindi yung katatagan. Ang testimony niya kung paano ka binago ng Diyos. Ang testimony niya kung paano binago ng Diyos yung puso mo, yung isip mo. Yes, naging matatag ka. Yung bang naging katatagan natin, ipinamumuhay ba natin? Di po ba? Ang ipinamumuhay natin, yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon, yung binago niya yung ating puso, yung binago niya yung ating isip, yung hindi na tayo nakakalakad doon sa makamundong bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Tulad ng isang kasalang ito, mga kapatid, napakaganda kasi ang inibitahan niya ang Panginoong Hesus. Di po ba? Maraming nagiging saksi, doon sa kasalan, ang nakapokus ang kanilang isip saan? Doon sa handaan, doon sa inimbita na may kapangyarihan. Di po ba? Yung isip nila wala na roon sa Panginoon, na siyang nagbigkis sa mag-asawa bilang isa. Pagkatapos ng seremonya ng pastor o pare, nakakalimutan na ng mag-asawa kung ano yung pinagsumpa nilang mag-asawa. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid, kung paano, hindi lamang sa himala, dapat sa buhay natin, si Kristo ang nasa gitna natin. Hindi dahil dun sa special o VIP, inibitahan natin. Ang ibitahan natin, yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa Revelation chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalon niya. Ibig sabihin, tulad natin tayo tumanggap sa Panginoon, sa pagkain natin, kasalo natin siya. Paano natin siya makakasalo? Siyempre, mananalangin tayo. Di po ba? Minsan nangyayari, nakasubo na yung kasama natin sa bahay, tapos saka mananalangin. Kaya magulat siya, kailangan palang manalangin. Nangyayari, hindi lang sa Facebook, nangyayari yun. Sa loob ng tahanan, nangyayari yun. Di po ba? Kaya even sa pagkain, inumin, ang Panginoong Hesus ang nasa kalagitnaan natin. At pag pinapasok natin ang ating Panginoong Hesus sa ating tahanan, dapat may nababago. Si Zaccheo, tulad ng binahagi ng ating pastor last week, si Zaccheo. Ano ba trabaho ni Zaccheo? Maniningil ng buwis, ang BIR, di po ba? Binago ba si Zaccheo? Binago siya ng Panginoong Hesus, nabago yung kanyang buhay. Hindi po sapat yung kilala lang natin ng Panginoong Hesus. Kailangan natin magbago at sumunod sa Kanya. Kasi dito sa ating pag-aaralan, naranasan ang himala, hindi basta-basta. Kailangan sumunod muna bago makita yung miracle ng Panginoon. Ikalawa, ang pag-anyaya sa Panginoong Hesus ay nagdudulot ng magandang solusyon sa kanyang buhay.
Sino ba hindi gusto ng magandang solusyon? Di ba lahat tayo gusto ng magandang solusyon? Hindi natin kaya sa ganang atin lamang. Ang isang solusyon, ang Panginoon lamang ang makagagawa. Yung lakas natin, pansamantala lang yan. Manghihin at manghihina tayo. Kailangan natin ang Panginoong Hesus. Kung naalala nyo yung Book of Noah, doon sa paggawa ng barko, nabasa nyo po ba ron na pinagawa siya ng manubela? Di po ba, walang sinabi gawin mo itong manubela, basta yung sukat ng barko ang nakalagay. Ibig sabihin, doon sa barko na yon, ang Diyos ang namamahala sa apat na sulok ng barko hanggang sa ibabaw ng tubig. Hindi si Noah, walang hawak na manubela si Noah, ibinigay lang sa kanya yung sukat, ibinigay lang sa kanya yung sukat ng mga kulungan ng hayop o ano gagawin. Pero hindi nyo mababasa na gumawa ka ng manubela at ito hawakan mo. Ganon din sa ating buhay bilang Kristiyano, mga kapatid. Kung ipamamanage natin ang ating buhay sa Panginoon, I believe, mararanasan natin yung kaligtasan na ibinigay kay Noah. At doon po sa apat na sulok ng barko doon, ilan po ba ang naligtas? 8. Ibig sabihin, lahat ng ministry sa church nandoon. Andun yung transportation ministry, music ministry, andun lahat, mga kapatid. Yung sa housekeeping ministry nandoon kasi pagka wala din yung housekeeping ministry, makalat yung paggagawa ni Noah. At higit sa lahat, nandun yung salita ng Diyos. I believe na habang gumagawa ng barko yung mga anak ni Noah at saka yung manugang niya, kumakanta yan, di po ba? Music ministry. Di ba? Carpenter ministry. Di ba? Nandun yun. Lahat ng ministry sa church, nandun po sa loob ng barko. Gumagana. Kaya ganun din po sa ating buhay. Nasa loob tayo ng simbahan, isipin natin ito yung barko na makapagliligtas sa atin sa tulong at awa ng Panginoong Hesus. Pag wala sa simbahan ang Panginoong Hesus, hindi tayo maligtas. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Ano kaya ibig sabihin ng ating ng ina ng Panginoong Jesus dito? Ano kaya? Pagka sinabi sa atin na, anak, wala ng alak, ano gagawin mo? Siyempre, pupunta sa handaan, mangungutang ka kasi nga ayaw mapahiya yung kapatid mo dun sa handaan, di po ba? Ganun kagad na pumapasok sa ating isip. Pupunta tayo sa kapitbahay, mangungutang para masolusyonan yung problema roon sa handaan. Pero kakaiba ang ginawa ng Panginoong Hesus sa istoryang ito. Sabi diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman yon sa akin at sa iyo? Sa mensahe pong ito, yung iba, para daw bastos yung pagkakasabi ng Panginoon sa kanyang ina. Di ba ba? Kung titingnan mo babae, dapat di ba, nanay. Ano yung kinalaman natin doon, bisita lang tayo. Di po ba? Pero hindi po. Ito po ay may paggalang sa kanyang ina. Kahit ngayon, di po ba, narinig niyo ba na doon sa, kasi nung bago ko, narinig ko rin sa mga inaalagaan ni Sylvia, ang asawa ko, sabi ng mga bata, Sylvia, parang sabi ko, wala man lang paggalang yung bata na to, bakit kaya? Di ba? Hindi pala, yung pala, talagang ganun yung kanilang tradisyon, yung bang culture. Di po ba? Kaya dito, hindi ko masasabi na binastos ng Panginoong Hesus ang kanyang ina. Nandun po yung pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang ina. Sapagkat ang sabi diyan, sa John chapter 19, verse 26-27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at alagad na kanyang minamahal, na nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Sabihin, pinagbibili ng ating Panginoong Hesus ang kanyang magulang doon sa kanyang alagad. Di po ba? Kung masama kang anak, bakit pagbibili ko pa sa iyo yan? Di hayaan ko na siya kung anong mangyayari sa buhay niya. Di po ba? Nangyayari po ba yan sa panahon ngayon? Nangyayari. May mga anak na hindi tinitingnan kung ano yung ginawa sa kanila ng kanyang ina. Yung ina, yung magulang, kayang alagaan yung 10 anak.
Minsan yung isang anak, yung 10 anak, hindi kayang alagaan yung isang magulang. Nangyayari po yan. Yung magulang, pagka yung edad na makita natin kung batukan nila, di ba? Tabo, sinusuntok. Pero yung pagmamahal ng magulang, sa kanyang mga anak, kahit buhay ng magulang, ibibigay dun sa anak. Kaya hindi yung masasabi na ang Diyos ibabastusin ng kanyang ina. Sapagkat siya yung tumutupad ng kasulatan na mahalin mo ang iyong mga magulang. Siya yung napakagandang halimbawa kung paano natin mamahalin yung ating mga magulang. Ano mo ang nakakalungkot, nakita natin, yung mga anak nawawala yung concern doon sa magulang. Mas may concern pa yung ibang tao kaysa doon sa magulang niya. Huwag po natin hahayaan yun. Ipakita natin na habang buhay yung ating mga magulang, tulad ng ating Panginoong Hesus, ipinakita niya yung concern niya doon sa kanyang ina. Ipinagbili ng Panginoong Hesus ang kanyang ina doon sa kanyang alagad. Bigyan natin ng halaga yung pagmamahal ng ating magulang dahil may pangako dyan. 27, pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ba't siya dinala ron sa sariling tahanan? Upang siya alagaan. Upang siya masustain yung kanyang pangangailangan doon sa pinagbil ng Panginoong Hesus. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Kahit tayo makasalanan, ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi alam nila ang kanilang ginagawa. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag natin kalilimutan yung ginawa ng ating ama, ng ating tatay, ng ating nanay, nung tayo mga maliliit pa. Na halos basulog ang batok nila sa paghahanap buhay, mapag-aral ka lang, maturuan ka lang ng magandang maipasok lang doon sa magandang school. Hindi yung pag nakatapos tayo ng pag-aaral, mataas pa yung, para tayong langon na mataas pa sa kalabaw. Hindi po ganun. Mahalin natin sila. Walang silbi yung magandang bulaklak sa kanilang libingan kung hindi nila makikita. Walang silbi yung malaking baka na iyahanda mo sa kanyang kamatayan. Hindi niya na maramdaman yung pag-ibig na yun. Habang nabubuhay tayo, tulad ng Panginoong Hesus, ipakita natin yung pagmamahal sa ating magulang. Naalala ko tuloy yung nanay ko po. Nung kasing maliit ako, wala kaming tirahang bahay, wala kaming lupa. Nangarap ako. Sabi ko sa nanay ko, bago ka mamatay o bago ko mamatay, pagpapatayo kita ng bahay. Hindi ko alam kung saan kukuha rin magpatayo ng bahay. One day, pinapunta ako ng kapatid ko sa isang agency. Wala akong planong mag-abroad. Wala. Kasi nga, sawa-sawa ako sa bisyo eh. Alak, sugal, ano pa man sugal. Doon ko pala matutupad sa panalangin na yun, yung pinangako ko sa magulang ko. Na bago siya mamatay, na ipagpatayo ko siya ng bahay. Kasi may mga nagsasabi sa kanya na hindi ka na makakaalis sa barong-barong na bahay na yan. Iyak tuloy ako. Tapos lumapit siya rin sa isang kapatid niya, humingi siya ng kapirasong titirahan na bahay. Kasi nga wala nga kaming permanenteng tayuan ng bahay. Natanggihan siya. Umuwi siya ng bahay. Sabi niya, huwag sasamahan loob mo sa mga kapatid ko. Kasi kapatid ko yan. Mahal ko sila. Kaya tumanda kami magkakapatid, ako yung pinakapuso. Hindi sumama yung loob namin sa kanila. Kumbaga, nanalangin kami ng harap.
para mabigyan namin ng medyo kaginawahan ng buhay yung aming magulang. Ganun po, at ang Panginoong Hesus naman ay hindi nagkulang kailanman sa atin. Laging nag-aantay ang Panginoong Hesus na makabalik tayo sa Kanya upang maranasan natin yung Kanyang biyaya at kapangyarihan. Kaya napakapalad natin sapagkat inalis tayo ng Panginoon doon sa bagay na ikapapahamak natin. Nilagay tayo sa lugar na kung saan makakasama natin siya. At hindi lang po dyan, at maraming pinatunayan na po ang salitang babae ay hindi kabastusan sa kanyang magulang. Ang sabi po sa John chapter 4 verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ang babaeng po ito, yung nasa babaeng Samaritana, yung nakita niya ron sa balon. Ano po? Yung sinabi niya na nakakaapat, nakakalimang asawa ka, ganun po yata pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi po kabastusan ito. Ito po isang paggalang sa kanila. Kasi sa atin, di po ba, pagka sinabi babae, may tinatawag niyang ginang. Di po ba? Yung ginang kasi isang respeto yan sa isang babae. Lalo sa eskwelahan, di po ba, naalala ko, minsan tinatawag natin ginang, di po ba, yung mga teacher. Isang paggalang po yun. At ito naman po, yung sa babaeng Kananeya, yung nakaranas ng himala ng Panginoon. Yung anak niya, naalihan ng masamang espiritu. Nang magkagayon, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Kaya huwag nating iisipin na kabastusan yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang ina. Kasi iba, kasi natandaan ko, bago ako nagbabible study, may nagtanong yan, para daw kabastusan yung pagkakasagot ng Panginoong Hesus sa kanyang ina. Kaya naman, napakagandang paliwanag na yun po ay hindi kabastusan sapagkat namamatay na ang Panginoong Hesus, ipinagbilin ng Panginoong Hesus yung kanyang ina. Ganun niya kamahal ang kanyang ina. Ito pa po isa, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit kayo umiiyak? Ito naman po si Maria Magdalene, nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Sino ang hinahanap mo? Sa kanyang pag-akalang iyon ay ang hardinero. Ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya aking kukunin. Kaya yung babaeng tinatawag, yan po yung ebidensya na hindi kabastusan yon. Ipinaliliwanag sa atin ng Biblia para huwag tayong magkaroon ng anumang negative na kaisipan doon sa ating Panginoong Hesus. Marami po kasi nag-iisip na ganyan. Kung talagang Diyos siya, bakit parang kabastusan yung ginagawa niyang ganon? Di po ba? Kaya yung pinangahawakan natin na verse para sa ating Panginoong Hesus, yun yung ating ibibigay sa kanila kung sakaling sila ay magtanong. 5, sa verse 5 po, sinabi sa kanyang ina sa mga lingkod, sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito po yung mga alipin doon sa kasalan, yung mga naglilingkod doon sa kasalan. At doon po sa kasalan na yon, nung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa mga lingkod, naranasan yung himala ng Panginoon. Kasi kung hindi susunod, yung mga lingkod na yon, hindi mararanasan yung miracle ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Hindi basta kilala lang natin ng ating Panginoong Hesus tapos hindi naman tayo susunod sa Kanya, wala pong kabuluhan yon. Kaya kung naranasan natin ang miracle ng Diyos, pinagaling ka, maglingkod tayo. Pinagpala ka, maglingkod tayo. Mas lalo natin maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pangatlo, bilis natin, di po ba? Ang pag-anyaya sa Panginoong Hesus ay naranasan ng himala. Sa buhay natin, di po ba? Pag inaanyayahan tayo, ano ba yung ibinibigay natin doon sa kasalan? Di ba, umahanap tayo ng pinakamagandang regalo?
Diba? Tapos yung mga nakaregalo natin, may pangalan pa. Kaya maalam mo na to kung sino nagbigay. At doon, di natin alam kung ano yung puso ng pamilya, kung ano sasabihin sa regalo mo. Pero sa Panginoong Hesus, pag siya'y inimbita mo, may maranasan kang kakaiba sa buhay mo. Pagbabago, himala, biyaya, kaligtasan. Ang sabi rito, doon ay merong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman sa bawat isa na 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin nyo ng tubig ang mga tapayan ng kanilang pinuno, ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno. Tamo, pagka ako, malilito ka, pinuno. Di po ba? Kaya kung hindi ka makuha sa Tagalog, malilito ka. Ano kayo pinuno na, tsaka pinuno, di po ba? Kaya mainam talaga magkasanay sa English para nakakita yung diferensya. Di ba? Sabi diyan, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang dinala. 9. Nang matikman ang pinuno ng handaan ng tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit naalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. Tingnan po natin yung himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi diyan, yung tubig na gagawin panghugas, paglilinis, doon sa kasalan. Kung paano gagawin ng Panginoon ang tubig na ito na isang pinakamasarap na alak. Ang sabi diyan, nung sumunod ang mga alagad, pinuno nga yung tapayan. Kung hindi sumunod yung mga alagad, mangyayari ba yung himala sa kasalang ngayon? Siyempre, wala kasi hindi sila sumunod doon sa nais ng Panginoon eh. Ganon din sa ating buhay. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, maranasan ba natin yung kanyang himala? Maranasan ba natin yung inaasahan niya sa ating kagalingan? Maranasan ba natin yung inaasahan natin kaligtasan mula sa Kanya? Maranasan ba natin yung kagalakan na tunay na nagmumula sa Kanya? Hindi, kasi hindi tayo kumikilos. Hindi ko po sinabi na maliligtas tayo ng magagandang mabubuting gawa. Ang sinasabi ko po, ang magliligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Para maranasan natin ang ating kanyang kapangyarihan, tayo tinawag at pinili niya, sumunod na po tayo. Upang mas lalo natin maranasan yung kaligtasan na ibibigay niya sa atin. At sabi rito, sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno. Yung pinuno po, pwedeng natin sabihin itong mayordoma o mayordomo. Siya yung namamahala doon sa handaan. Siya yung timitikim doon sa mga alak, sa mapagkain, kung maalat ba o matabang. Di siya handog doon sa hari o doon sa kasalan. Siya po yung unang timitikim. Kaya kung may nilagay na kakaiba ron, siya yung unang mapahamak. Bago yung ikakasal. Pagka may inimbita, sabihin, ang alat naman adobo mo. Di ba? Ang alat naman ng luto mo. Hindi man nila sinasabi yun, pero siyempre may mga feedback na ganon. Pero kakaiba ito. Nandinala ng mga lingkod, yung alak doon sa pinuno, iba yung naging lasa. Nang matikman ng pinuno ng handa ng tubig na naging alak. Tingnan po natin mga kapatid. Tayo po ba may pananampalataya sa Panginoon? Tayo po ba may pananampalataya sa Panginoon? Yang iniinom natin na yan mga kapatid, yung tubig, pagkain, ipanalangin natin. Kasi yung alak, yung tubig nga, naging pinakamasarap na alak nung panahon na yon. Ganon din yung ating iniinom na tubig. Di ba? Kung ipapanalangin natin, Lord, kung yung tubig na ginawa mong pinakamasarap na alak, at itong tubig na ito, Lord, ito yung magiging pinakamabisang medisina sa aming karamdaman. Depende yun sa pananampalataya mo. Pananampalataya natin kung tayo nag-aalinlangan. Kahit nga yung pagkain natin, sa bawat butil ng pagkain na yan, kung nananampalataya ka,
Pwedeng maging medicine yan. Yung tubig na panghugas doon sa kasalan, ginawang pinakamasarap na alak. Yung tubig na iniinom natin ngayon, pwedeng gawin ng Panginoon na pinakamabisang medisina sa ating katawan. Amen po ba? Depende yun sa ating pananampalataya. Ngayon, kung mag-aalinlangan tayo sa kapangyarihan at kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon, siya lamang ang nakakaalam kung ma-receive natin yung kanyang himala. At higit sa lahat, kung yung pagsunod natin sa Panginoong Hesus ay tunay. Yung walang nakakahadlang. At hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Bakit hindi alam nung mayordomo o mayordoma na saan nanggaling? Siya yung namamahala doon. Sapagkat hindi niya nasaksihan yung ginawa ng Panginoong Hesus. Wala siya roon nang mag-utos ang Panginoong Hesus doon sa mga lingkod. Kaya hindi niya alam kung saan nanggaling. Ganon din sa buhay natin. Ano po sabi niya, subalit na laman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ng lalaking bagong kasal. Sa ating buhay, mga kapatid, kung paano binago ng Diyos at naghimala ang Panginoon doon sa tubig na nagawang alak sa ating timbong buhay. Di po ba? Alam ng Panginoon kung ano yung pinakamabuti, pinakamaganda sa buhay natin. May mga plano tayo. Di po ba? Pero mas maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Nakararanas tayo ng biyaya. Higit pa dyan ang mararanasan natin sa tulong habag at awa ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya. Yung buhay natin noon, nakala natin masaya kasi nasa mundo tayo. Hindi, mas maganda yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kayang baguhin ng Diyos yan. Mula sa kahirapan, sa kalungkutan, gagawin ng Panginoon mula doon sa kaginawahan at kagalakan. Wag po tayo nahihintulan doon sa una nating pagkakadapa. Kailangan tumayo tayo kasi merong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. May mga plano ang tao, pero ang Diyos ang nagpapatupad nito. Sinabi sa kanya, ang bawat tao ay ang unang naghahain ng mataas na uri ng alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon, sabi niya ganun, ay tinabi mo ang mabuting alak. Yung sinasabi ko, akala nung mayordomo, ay pinakamabuting alak na yung nasa hinahain na yun. Pero na maubusan ng alak, mga kapatid, meron pa palang nakahanda ang ating Panginoong Hesus na mas masarap doon sa handaan na yun. Kaya sa buhay natin, ang imbitahan natin ang ating Panginoong Hesus sa ating pamilya. Siya yung patayuin natin sa ating kalagitnaan. Na kaya niyang baguhin ang ating buhay. Tulad ng tubig. Kaya niyang baguhin. Ganun sa buhay natin. Dating wasak, puno ng dumi, puno ng kasalanan, para tayong basahan sa harapan ng Diyos. Kaya niya tayong linisin. Kung tayong papasakop sa Kanya. Yung plano natin, mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi po sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Tulad sa kasalan, sino ang una nandoon? Inimbitahan nila ang Panginoong Hesus. Ano ang naging kulang? Alak. Nung panahon, nung kasalan ng mga Hudyo, pagka kinulang ka ng alak, isang hindi magandang tingin nila sa iyo. Nagsisimula yun ng pag-aaway ng pamilya. Nagpakasal ka, hindi pa pala kayo handa. Kasi ang alak, doon sa simbolo ng alak sa kanila, kagalakan, kasaganaan, biyaya ng Diyos. Ngayon, pag nagkulang ka, noong mga panahon na yon, nagkakaroon ng hindi magandang samahan. Yung halimbawa, yung biyanan, yung manugang. Kasi, hindi ka handa, pinakasalan mo yung anak ko na hindi pa handa. Noong panahon na yon, ng mga culture Jews,
Yung mga magulang ang nakikipag-usap doon sa ikakasal. Minsan, hindi pa nga nakikita ng lalaki yung papakasalan niya. Andun na yung kasunduan ng mga magulang. Kaya bago maganap ang kasalan, yung mga magulang muna ang nag-uusap at nag-iipon para sa kanilang anak. Ganun po yan, para hindi magkaroon ng problema pagdating ng kasalan tulad ng nangyari dito sa kasalang ito. Pero nandun ang Panginoong Hesus. Yung kahihiyan, naging kagalakan. Yung kalungkutan, naging kasiyahan ng mga tao. Yung alak po nun, malaki ang pagkakaiba sa alak ngayon. Yung ginawang alak ng Panginoong Hesus, yun po yung alak ng kagalakan, alak ng kapayapaan. Alak ng biyaya nagmumula sa Kanya, hindi katulad ng alak ngayon. Alak ngayon na nakakataas ng pride. Gusto kagad away, gulo. Hindi po ba? Kasira ng kalusugan. Pinagsabi nga hindi na pala masamang iminom. Hindi po ba? Hindi po masamang iminom, pero sabi sa Biblia, huwag kang magpapakalasing. Wala sinabi sa Biblia na bawal kayo iminom pero huwag kang magpapakalasing. Gamot nga doon, sabi ni Paul, di po ba? Pero kung ito ay sobrahan mo, magiging masama sa kalusugan mo. Sinasabi po ng Biblia, hindi ko po sinasabi yun. Biblia po ang nagsasabi nun. Nung bago-bago po akong tumanggap sa Panginoon, may mga tao na ayaw tumanggap. Kasi mawawala, bawal kang uminom, bawal marigarilyo, bawal magsugal, marami kang pinagbabawal. Actually, walang pinagbabawal. Sa iyo yung pagbabago. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, ikaw mismo mababago. Hindi pinagbabawal tumatay ito, huwag kang minom, huwag kang magsugal. Nasa sa iyo yun, through the Holy Spirit in you. Wala pong kasalanan yung mga tumatayo rito. Yung Holy Spirit ang mangungusap sa iyo para mabago ang buhay natin. Ngayon, kung hindi pa nababago yan, kailangan natin manalangin. Kailangan namin timingi ng guide sa Panginoon. At ibibigay niya sa iyo yung comforter hanggang Holy Spirit para magkaroon tayo ng kaunawaan. Kaya nga, napakaganda kung meron kasi pangako ang Panginoon. Tulad nangyari, sila'y nahirapan dahil sa handaan na yun. Marami silang mapahiya sila. Pero nandun nga ang Panginoong Hesus. At may pangako ang Panginoong Hesus na kayong lumapit sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, ay bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya sa kasalang iyon, naging mapayapa, naging kagalakan dahil doon sa ginawang himala ng Panginoon. Ito po yung panawagan ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pagkukulang, lapit tayo sa Panginoon. Di po ba? Karamdaman, lapit tayo sa Panginoon. Kaligtasan hinahanap natin, kaya natin matagpuan sa Panginoong Hesus. Himala sa Panginoong Hesus. Sapagkat wala pong ibinigay ang Diyos sa silungan langit, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya lamang ang nag-iisa na ikaliligtas natin. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, ang buhat siya hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat yan, siya yung nagsusustain sa atin. Hindi dapat tayo magmalaki pagka meron tayo natatanggap na biyaya. Lahat na yan ay mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung isda, kung tulingan lang ang nilikha ng Diyos sa dagat, magkakagulo yung mga tao. Kasi tulingan lang nandun mahal tayo ng Diyos. Sinamahan pa ng galunggong, sinamahan pa ng hipon. Di po ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ang problema nga lang, tayong tao, sumusobra tayo. Binigyan tayo ng halaman na makakain, hindi lang isang uring halaman. Binigyan tayo ng prutas na makakain, hindi lang isang uri ng prutas. Kasi
Ang gusto ng Panginoon, huwag tayong magkagulo doon sa kanyang biyaya, kundi magkahati-hati tayo sa kanyang biyaya. Pang-apat po, ito na po yung ating pagkatapos. Ang paganyaya sa Panginoong Hesus ay naghahayag ng kanyang kaluwalhatian at ang paglago ng kanyang pananampalataya. Pag inanyayahan natin ang ating Panginoong Hesus, nakakita yan sa buhay natin. Kaya pag hindi nakakita yan sa isang Kristiyano, isang napakalaking question mark niyan. Kristiyano ka pala? Di po ba? Kaya pagka hindi lumalago isang Kristiyano, dapat balikan natin kung ano ba yung nagagawa natin, bakit hindi makalago-lago yung ating spiritual life. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Pamamagitan nito ay hinayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanyang mga alagad. Napakahalaga po kasi ng himala. Kung hindi maghihimala ang Panginoong Jesus, walang mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, ano po, nung ako ay musmus pa, nakakarinig ako doon sa Ubando. Sino po taga Bulacan? Pagka sinabi ng Ubando, doon sabi, may himala doon. Pagka sumayaw ka doon, magkakaroon ka ng anak. Pagka sumayaw ka doon, giginhawa ang buhay mo. Kaya yung tao ngayon, nagsisiksikan doon pag kami pista ng Ubando. Arkila sila ng sasakyan, pupunta sila ron. Kasi ano inaasahan nila? Yung himala. Sa lugar naman po ng Pampanga, meron daw lumuluha na rebulto. Nakapagpapagaling. Di po ba? Himala. Magpupuntahan sila ron. Isang ban. Kasi doon naghihimala. Opo, maraming nga. Ganun po yung tao. Meron pa po nung nasa Saudi ako, meron lumalabas sa wall ko, meron namang malaking rosaryo rito. Siya raw sugo. Pagka may dinadala sa kanya, inaalihan ng demonyo, sasabihin niya, ginigilitan niya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ginigilitan niya. Ano kaya ka ginagawa nito? Ngayon, nung nakita yung himala na yon, kuno, marami nang dinadala sa kanya. Ganun po yung tao. Nalilin lang. Pero kung talagang nananampalataya ka sa Panginoon, kahit nasaan lugar ka, kung ang pananampalataya mo ay tunay, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Mararanasan mo yung kanyang himala. Hindi mo na kailangang magpunta ron sa kung saan lugar, kung nasaan yung naghihimala. Makakita mo, pag nagbasa ka ng comment, saan bang lugar yan? Dadalhin ko yung mga ganyan. Di po ba? Sa halip na, ang ipahayag niya yung kapangyarihan ng Diyos, inaangkin niya yung kapangyarihan ng Diyos. May hawak na rebulto. Nagsasayaw daw, nagsasayaw. Ano pala, ginagalaw lang kamay, naghihimala daw. Kaya yung mga tao, doon na nagpupuntahan. Pinapatay yung kanilang sarili. Meron pa isang maitim ba yun? Na naghihilan sila sa tali, hanggang sa may mamatay, hanggang sa may masaktan. Hindi po ba? Nasa pananampalataya natin yun. Ang himala ng Diyos, ano pumaran natin sa ating pananampalataya sa ating puso kung tunay tayo nananampalataya sa Kanya. Ang sabi po sa John chapter 2 verse 31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Kasi kung isinulat lahat ng himala, hindi kakasya po ba? Yun nga lang, hindi natin mabasa yung dalawang chapter eh. Pag nilagay pa yung himala niyan, lalo natin hindi mabasa ang buong Biblia. Kaya yan lang po ang nilagay sa Biblia upang tayo magkaroon ng pananampalataya, upang makasunod tayo sa Panginoon. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakahalaga po ng ating pananampalataya. Hindi lang himala, kundi buhay na walang hanggan ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon.
maranasan natin ang himala, lalo na sa ating pamilya, kung sa'yo nandoon sa ating kalagitnaan. Kasi church na ito. Marami tayong pinagdaraan ng pagsubok. Yung mga mahal natin sa buhay, dumaraan doon sa pagsubok. Ang Diyos lamang ang magpibigay sa kanya ng himala, ng kagalingan. Sa Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan po yung ating misyon. Yung maipangaral natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagkaroon tayo ng pananampalataya doon sa mga tinawag ng Diyos, mga pastor, mga misyonaryo, yung mga leader ng Bible study. Kung wala sila, sino magbabahagi sa atin? Wala tayong magiging alam tungkol sa kaligtasan. Wala tayong magiging alam tungkol sa biyaya. Kaya napakahalaga na pakikinig ng salita ng Diyos. Yun yung nagbibigay sa atin ng usbong sa pananampalataya at maranasan yung kadakilaan ng Diyos. Pagkatapos din pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ng kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Hindi po natatapos doon yung himala. Hindi po pagkatapos ng himala, baliwala na rin sa mga alagad. Ang nakararanas ng himala, sumusunod sa Panginoong Hesus tulad ng mga alagad na ito. Ganon din po sa ating buhay. Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Kasi alam natin na mayroong magaganap sa buhay natin. Na meron tayong inaasahan na buhay na walang hanggan. Na meron tayong inaasahan na biyaya mula sa Kanya. Kung wala tayong inaasahan, tulad lang tayo nasa labas. Yung mga unbeliever. Kasi walang inaasahan eh. Kaya ang pag-asa natin sa buhay, ang ating Panginoong Hesus. Yung kalakasan natin, huwag natin masyadong asahan. Pero kailangan natin yan. Ang asahan natin si Kristo ang bibigay sa atin ng lakas. Hindi naman natin kaya extend ang buhay natin sa maghapon. Pagkakalooban ng Panginoon. Sa maghapong ito, tapos ang buhay natin. E paano kung wala tayong Kristo sa buhay natin? Kawawa naman tayo. Dito nga lang, nagreklamo tayo, mainit eh. Di ba? E doon sa buhay na walang hanggang pagdurusa, hindi lang doble init doon. Matindi, kaysa rito. At bilang pagkatapos, tayo na po tayo. At wala po yung ating yung last na verse. Yan, sige po, basahin po natin. Sa dalawa, basa. Isa po, sabi po tayo kasi last na to. 1, 2, 3. Bahagi ng ating buhay. Ang presensya, ang tunay na nagpapala sa tahan, pamilya. Sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ipupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amang banal, Diyos na lahat ng bagay, Diyos na limikha ng langit at ng lupa at lahat na nilalaman nito. Salamat, Panginoon, o Diyos, sa oras na ito, na kung saan, Panginoon, ay narinig namin, o Diyos, yung himala at kapangyarihan ng Panginoong Hesus.
Kung paano mo, O Diyos, na inalis sa kahihiyan, O Diyos, ang isang pamilya sa Kana dahil sa kakulangan, O Diyos, ng kanilang pangangailangan. Salamat at nagkaroon kami ng aral, Panginoon. Amin Diyos, sa mensaheng ito, na ang lahat ng bagay, dakilan Diyos, ay walang mahirap sa iyo. Amin Diyos, salamat sa iyong pag-ibig, pangunawa, sa lahat ng biyaya, O Diyos, na ipinagkakaloob mo sa amin. Hindi mo kami iniiwan, pinababayaan, dakilan Diyos, sa anumang sitwasyon. Salamat sa tulong, habag at biyaya ng Panginoong Hesus. Nais namin, amin Diyos, maranasan ang iyong kapangyarihan ng himala. Kung paano mo, O Diyos, ginawang pinakamasarap na alak ang isang tubig sa kasalan na panghugas lamang ng mga kagamitan, Panginoon. Ama, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, anuman yung aming kakainin, iinumin, dakilan Diyos, kung kami mananampalataya sa iyo, aming Diyos, at ilalapit namin sa iyo bago namin ito, O Diyos, ipasok sa aming katawan, Panginoon, mararanasan namin ang himala buhat sa iyo, aming Diyos. Marami sa amin, dakilang Ama, nangangailangan ng iyong habag at awa. Lalo na, O Diyos, sa mga himala, Panginoon. Lalo na, O Diyos, sa kaligtasan, O Diyos, nang inaalok sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat sa aming Panginoong Hesus. Kami tinawag at pinili. At ang sabi naman niya, Panginoon, na lahat na nilalapit niya sa Kanya, Panginoon, ay hindi niya itataboy. Kaya narito po kami, dakilan Diyos, patuloy na umaasa sa iyong kadakilahan. Umaasa, O Diyos, sa iyong pagka-Diyos sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago yung aming buhay, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil sa aming mga kakulangan, kasalanan, O Diyos, nawawala yung karapatan namin, O Diyos. Pero dahil sa Panginoong Hesus, muli mong binalik sa amin yung karapatan, O Diyos, na maging mga anak mo. Panginoon, salamat po, Ama, at sa apat na sulok, dakilan Diyos, Ama, ng bahay-simbahang ito. Yung mga kaluluwa ka, dakilan Diyos na dinako. Alam mo, O Diyos, yung kanilang kahilingan. Basa mo, O Diyos, yung kanilang nasa isipan at puso. Dalahin ko, Ama, O Diyos, na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang katugunan, kasagutan, dakilang Ama, ng kanilang hinihiling at dinadalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mensaheng ito na aming babaunin, O Diyos, na patuloy namin pinangahawakan ang kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us receive the blessing from the Lord. May the grace of God the Father, the love of Jesus, our Lord and Savior, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. Let us be a testimony of God's greatness and awesomeness. May we go outside this church to continue to experience the miracles of our God, who is the God of miracles. And thank you. May the peace of God be with you all. Amen.